sayawitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong tanghali na pala, tanghaling tapat, atin pong patuloy na ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit. Lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan at dahil sa kanilang karamdaman ay hindi natin makasama sa pagdiriwang ng banal na misa physically. Kasama nating ipinagdadasal ang lahat ng mga namayapa natin na mahal sa buhay. Ipinagdadasal natin lalo na yung mga naghihirap na kaluluwa sa purgatorio. We also remember in prayer lahat ng biktima ng karahasan at violence, lalo na po dyan sa Israel at Palestina or Gaza. The same thing, we pray for peace, lalo na po dyan sa Ukraine. Ganon din po sa Ukraine and Crimea. Ating hihilingin sa pamamagitan ng mahal na ina at ni Santo Padre Pio na nawa ay pagalingin ng Panginoon ang lahat ng ating karamdaman, pangkatawan at pangkaluluwa. Ganon din po naway manatili ang kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahalan sa buong mundo. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Lalo na sa maraming beses na tayo ay mas pinakinggan ang sariling hilig kaysa sa biyaya ng Panginoon na nagdala sa atin sa malalaking kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayon siya'y pinawalang sala. Kaya nga ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat na nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat: Ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sangsinukob. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham, kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod na lugod. Nang kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Nasa isip ng may kapal, ang tipan niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilan din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Kapag kayo ay dinila nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga makapangyarihan upang litisin,
Huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin. Sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga o magandang tanghali po sa inyong lahat. Malugod ko po kayong wine-welcome dito sa Pambansang Dambana. Most especially, yung mga galing pa po sa ibang lugar. Mga galing sa iba't ibang provinces, galing sa iba't ibang dioceses, and yung mga galing sa ibang bansa. Welcome po. Saan po kayong country galing? Sa Israel. Oh, tamang-tama. Ating ipagdadasal yung mga kababayan natin, at hindi lang yung kababayan natin, yung kapatid natin sa Diyos. Kasi sila'y naniniwala din sa ating Diyos, no? Diyos Ama, na kung saan tayo ay galing lahat, na huwag pang mag-escalate itong nangyayaring gera na ito, karahasan na ito, sapagkat hindi lang naman sila ang apektado, pati tayo ay apektado. Paanong pamamaraan? Number one, ay kung kayo'y may pamilya na nandoon at tumutulong sa inyo financially or materially, ay di ito ang isang balakid. Pangalawa, ikalawang effect nito sa atin, siyempre pagka may gera, ang daming apektado, lalo na yung mga prices ng commodities. Tataas yan. May announcement o may nabasa ako na sa susunod na linggo ay mararamdaman natin ang epekto nito. Kaya sama-sama po tayong magdasal para sa kapayapaan at huwag itong humantong sa ikatlong digmaang pandaigdig. Hingin natin ang pamamagitan ng mahal na ina. Magrosaryo tayo. Ang Pope Francis ay nag-aanyaya sa atin sa October 27 na mag-alay tayo ng rosaryo para sa kapayapaan ng buong mundo. Dahil ang totoo, katulad ng pangaral ng simbahan, walang panalo sa gera. Walang panalo sa karahasan. Walang panalo sa pagpaslang at pagpatay sa kapwa natin, anak ng Diyos, na bunga ng galit at paghihiganti ng kapwa nating tao. And speaking of walang panalo, hindi ito maging o itong challenge na ito sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos ay hindi rin dapat magdala sa atin sa kawalan ng pag-asa. Itong karanasang katulad nito ay dapat magdala sa atin sa malalim na pagkapit at pananampalataya sa Diyos. Sa anumang pagsubok at hamon, dala o impluensya ng mga bagay outside us, mga bagay na hindi natin kayang ikontrol, katulad ng nangyayaring karahasan o gera dyan sa Israel and Palestina or Gaza, Ukraine, Crimea and Russia at iba pang mga lugar na kung saan tayo ay naapektuhan. Hindi lamang tayo dapat magdasal para sa kanila. Dapat tayo ay maging instrumento ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagbibigay halimbawa at pagtuturo sa mga bata at sa mga bagong henerasyon na ang bunga ng kapayapaan, ang bunga ng pagmamahal, ang bunga ng
pangunawa at pagpapatawad ay walang iba kundi ang Diyos, kabanalan. And speaking of kabanalan, lahat tayo ay tinawag diyan. Sa bisa ng binyag, yang kabanalang yan ay hindi lamang natin maipapakita kapag tayo'y nasa loob ng simbahan. Ang kabanalan ay higit nating maisasagawa sa araw-araw nating ginagawa, sa araw-araw nating ipinapakita, sa araw-araw nating iniisip at ginagawa. Kung ang bawat isa sa ating Kristiyano ay nakaka-recruit o nakakakumbinsi ng hindi natin kapatid kay Kristo upang itaguyod ang kapayapaan at pagmamahal at pag-uunawaan, mas higit nating napapalalim yung appreciation ng ating pananampalataya kung saan tayo ay tinawag sa kabanalan. Meron tayong 2 alas para maisagawa natin ang pagtawag na ito at maisabuhay natin ang pagtawag na ito. Sasabihin nyo naman, Father, hindi naman yan para sa amin dahil kami ay makasalanan. No! Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay may kahinaan. Lahat tayo ay may kakulangan. To a certain extent, lahat tayo ay masama ang ugali at hindi karapat-dapat sa pagmamahal at kabanalang iniaalok ng Diyos. Dahil yan ay likas sa atin, pero hindi totally corrupted ang ating pagkatao. May natitira doon sa kaibuturan ng ating pagkatao na kabutihan, na pwedeng pagmulan ng kapayapaan, na pwedeng pagmulan ng kabutihan. At ang unang alas natin dyan ay walang iba kundi ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos na ito ay hindi tinitingnan ang ating kahinaan. Ang Diyos na ito ay hindi tumitingin sa ating kasalanan. Ang Diyos na ito ay tumitingin saan? Sa ating paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Gaano man kahina ang ating pagkatao, gaano man kakulang ang ating kakayahan para tumugon na itaguyod ang kapayapaan at kabanalan, hindi mahalaga sa Diyos yun. Ang mahalaga sa Diyos ay ang Kanyang katapatan na ipagkaloob ito sa lahat ng humihingi nito dahil sa pananampalataya. At yun ang unang alas natin. Ang ikalawang alas natin para tayo'y tunay na makatugon sa ganitong panawagan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Nandyan mga kapatid ang banal na Espiritu. Sa totoo lang sa karanasan ko po bilang pari na nagtuturo ng tungkol sa pananampalataya, the most unutilized power that we have as a baptized person in relation to holiness is the power of the Holy Spirit. Hindi natin na-maximize yan. Sino ang una ninyong tinatawagan kapag nanganganib ang inyong buhay? Pag nangangailangan kayo ng tulong, hindi ang banal na Espiritu for sure. Baka nga at nakakalungkot kung ang una nating tinatawag sa mga ganitong pagkakataon sa buhay natin ay yung mga kaibigan natin, yung mga taong alam natin na dadamay lamang sa atin. Pero bago tayo pumunta doon, una nating takbuhan ay ang banal na Espiritu. Parang liwanagan ang ating isip at huwag madala tayo sa bugso ng ating damdamin. Nakalimitan ay nagpapahamak sa ating desisyon sa buhay. Na kung minsan ay may lifelong consequences. Tsaka natin marirealize kapag 40 years old na tayo, na kapag 50 years old na tayo, sasabihin natin, sayang ang buhay na ginugol ko sa mga bagay na walang kwenta. And mas malungkot kung at the age of 40, at the age of 50, at the age of 60,
Hindi pa natin ma-realize ang mga bagay na ito. Alam nyo, pag umiidad, at marami ako nakikita ditong kabalaybay-bung ako, ang isang katotohanang nakikita natin kapag narating na tayo sa ganyang mga edad, ay yung karunungan na hindi karunungan ng mundo, kundi karunungan ng Diyos. At yung karunungan yan ay biyaya. Biyaya ng Diyos, biyaya ng banal na Espiritu na nagpapa-refine at nagpapahubog sa ating pagkatao bago tayo humarap sa Diyos. Mga kapatid, lalo na dun sa mga in the twilight of their life, di natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Diyos. Pero ang paanyaya sa atin ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesus, araw-araw ay huwag tayong manghinawa sa kabila ng ating mga kahinaan at kasalanan na tumawag sa Diyos, na tapat sa Kanyang pangako, na kailanman ay hindi nagkulang sa Kanyang pangako, at sa banal na Espiritu upang makatugon tayong lahat sa panawagan ng pagpapakabanal, hindi man tayo karapat-dapat. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa kabila ng ating mga kahinaan. Huwag tayong mawalan ng loob na magpatuloy sa paggawa ng kabutihan kahit ang nasa paligid natin ay puro kasamaan. Diyan natin mas higit na kailangan ang gabay at biyaya ng banal na Espiritu upang sa pagharap natin sa Diyos, huwag na tayong dumaan sa purgatorio. Sino sa inyo ang gustong dumaan sa purgatorio? Wala. Sino sa inyo ang gustong mapunta sa impyerno? Wala din. Ang lahat ng yan ay nagsisimula dito sa mundo. Huwag na tayong magpatumpik at magpadalawang isip pa. May dalawa tayong alas para tayo'y makapiling ng Diyos sa buhay na walang hanggan kung saan tayo ay tinawag. Pananampalataya sa Diyos at banal na Espiritu. Tawagin natin ang banal na Espiritu sa tuwing tayo ay mawawala ng pag-asa. Sa tuwing tayo babagsak sa kasalanan, tawagin natin ang banal na Espiritu. Sa tuwing tayo ay malilito at makukonfuse dahil sa kaguluhang nangyayari sa ating paligid. Ang banal na Espiritu na siyang magtatanggol sa atin sa gitna ng ating mga kahinaan at pagkukulang. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos, sumalumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming may alay mula sa katas ng ubos at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inumin nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen
ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdugang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, maranang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Huwag limutin nakaraang araw. Sariwain kahit balik tanaw. Takip silim di man mapigilan. Sandali lang ang dilim, iyong bilangin ang bawat sandali. Kagalak ay wariwalang pati. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kita tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. Alaala ng pagkakaibigan, sa puso itago't ingatan. Sa pagsilay ng bukas, tingnan. Alaala at puso'y isa. Minamahal kita tunay. Ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. Ang isasagawang second collection ay ginagamit
sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking himig at ako sa iyo'y aawit. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa mga paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
Ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a national shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Ipinapaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang CLEGO or Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-6, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre para sa lahat ng mga 12 taon pataas na wala pang kumpil. Kayo po ay makipag-ugnayan na sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre. Ika-7, sa darating pong Lunes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Manatili pong nakaupo para sa ilang paanyaya. Noon pong nakaraang taon, kami po ay nangahas na formal na isagawa ang pagnanais na ang National Shrine of St. Padre Pio ay maging isang international shrine or Asian shrine. Dahil po dito, nagkaroon ng mga proseso na naging daan para magkaroon po ng tugon ang Vatican hinggil po sa ating panawagan. Nito pong nakaraang September, binibigyan po tayo ng pagkakataon para masubstantiate yung ating pagnanais na yon. At meron po kayong maitutulong doon. Ano po yung inyong maitutulong? Kailangan po namin ng patunay na talagang, number 1, devotees flock here sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Yun po ang una. Ikalawa, dahil po ito ay nag-a-apply kami ng maging isang international shrine, kailangan po ng patunay na may mga pumupunta talaga ditong mga galing sa ibang bansa. Ito po ang dahilan kung bakit ako lumalapit sa inyo. Nasa likuran niyo po yung ating Pilgrim's Information Handbook. Pwede po kayong sumulat doon. Hindi lamang yung mga taga rito sa Pilipinas, lalong-lalo na po yung mga galing sa ibang bansa. Binibigyan po tayo ng timeline hanggang January para
mapatunayan natin na talagang ito ay frequented by a lot of pilgrims coming from different countries. Kaya nakikiusap po kami sa inyo, lalo na po yung mga pumupunta rito na mula pa sa ibang bansa, na makikisulat naman po doon sa aming information or Pilgrim's Information Book. At yan po ay gagawa nating bahagi ng documentation ng proseso, mahabang proseso ng kinakailangan para sa ating pag-a-apply ng ito ay maging isang international shrine. Ikalawa, hihingi din po kami ng dasal. Ipagdasal po ninyo na kung kalooban nito ng Diyos at ni Santo Padre Pio ay mangyari ang pagnanais na ito para mas mapalaganan pa natin ang debosyon kay Santo Padre Pio. Marami pong salamat. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sakdal ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami.